Yes, magandang araw po sa lahat. Great day. Ayan, batiin mo muna yung katabi mo. Sabi sa tabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Ayan, batiin mo, sabi sa kanya, magandang hapon. Good afternoon. Ayan, good afternoon. Okay. Ngayon po, nasa third part po tayo ng ating series na The Turning Point. Alam ko po, lahat po tayo gusto ng pagbabago sa buhay. Amen? No, kaya lang, yung pagbabago po, tulad po ng ating binanggit nung nakaraan, ito yung nagsisimula, kailangan meron kang tamang why. It's not modification ng ating pong behavior, hindi natin babaguhin yung ating behavior, but aalamin natin kung sino ba talaga nagdadala sa atin yan. It's a spiritual transformation. So si Lord pala gumagawa niyan, since si Lord ang gumawa sa katabi mo, sino rito niwala yung Diyos ang gumawa sa katabi mo? Kung hindi ang Diyos, sino kaya? Okay, sino? Naniniwala tayo? Yung katabi nyo, si Lord ang gumawa. Amen? Kaya kung may sira yung katabi mo, sino lang pwedeng gumawa dyan? Sabi sa katabi mo, huwag mong dadalhin sa kasa. Okay? Huwag mong dadalhin sa bar. Huwag mong dadalhin sa resort. Dalhin mo kay Lord. Amen? No, and we need to have that deep why. Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? And we acknowledge na hindi tayo kundi ang Diyos. Kundi hindi tayo o hindi Diyos lang, kundi tayo ang Diyos through us. And we need to acknowledge that it is not by might nor by power. Kaya ngayon po, sa ating pong third part ng ating series, last week we talked about na kailangan maunawaan mo rin sino ka ba para maging tama yung galaw mo. Kasi hanggat hindi mo kilala kung sino ka talaga o mali yung identity mo, mali rin yung igagalaw mo. Tama po ba? No, kaya sabihin, parang kung ikaw ay nandito, alam mo, worship team kayo o worship leader ka, hindi ka rockstar, di ba? So ang dating mo rito, hindi ka lang dito magpapasikat, magpapagaling. Bakit? Hindi ka rito rockstar, kundi andito ka worshiper. Naintindihan mga kapatid? So, kung alam mo rin na anak ka ng Diyos, pag pumunta ka rito sa church, hindi ka mabobore. No, pagka mahaba yung preaching ni Pastor, hindi ka lilinga-linga dun sa relo. Bakit? Kasi alam mo, anak ka ng Diyos. You need the Word of God. Are you still there? Okay? Bakit? Kilala mo kasi kung sino ka. And having said that, now, bago tayo magtuloy, yung title na topic na ngayon is The Turning Point. So, yung message series natin at yung ating part 3 ngayon is Godly Habits. Godly Habits. No? So, yung makadiyos na mga gawain o habits. Okay, at bago tayo magtuloy doon, because again, we'll be engaging by the Word of God. So, pwede ko po bang hilingin yung bawat isa? Let's get our Bibles, let's get our yung atin pong mga, on natin yung ating Bible app, and atin pong i-declare to because we believe that God will change our life. Sige po, i-declare natin to. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Let's have a word of prayer. Let's pray. Tayo magtungo na ulit, tayo magpikit na ating mata. Panginoon, kami po ay nandito ngayon, wini-welcome po namin ang presensya nyo. Nagpapasalamat po kami for the opportunity for us, Lord, again, to hear your word and to be blessed by your word. And Lord, naniniwala po kami that your word has power to change and transform us. Kaya po hiningi po namin that you speak clearly sa aming po mga puso. Maging malinaw po yung pagpapahayag nyo at maging makapangyarihan. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maipamuhay po namin kung ano yung aming narinig, yung aming naisulat. And Lord, dalangin po namin na hayaan nyo po ito yung maging turning point sa inyo pong mga anak. Sa marami po, sa karamihan po sa amin. Na Lord, makakapag-form po kami ng mga godly habits so that we'll be able to honor you and so that, Lord, we can live our transformed lives.
At hiningi po namin, Panginoon, inyo pong pagsama at paggabay, Holy Spirit. Pagpalain niyo po kami. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Okay, again, magandang hapon sa lahat. At yung series natin ngayon ay part 3 nito, yung godly habits. Sabihin nga natin, godly habits. Oh, kapatid, sino rito nagde-desire na mabago yung buhay mo, mabago yung relationship, mabago yung finances, mabago yung health mo, gumanda yung katawan mo? Meron bang ganon? May nagde-desire? Wala? I believe lahat tayo, diba? There's areas of our life na gusto natin na magbago, pero totoo lang, hindi mangyayari na magbabago yung anuman dahil lang gusto mo o dahil lang umaasa ka na mabago to. Mababago yung sitwasyon mo kung ikaw ay gagawa ng mga tamang habits. Kaya if you allow me, no, hope alone won't change your life. Habits will. Ano raw magbabago? Yung habits. O kahit i-desire mo na magbago yung buhay, kahit gusto mo, di ba? Parang gusto kong gumraduate. Meron bang ganon? Lahat naman ng estudyante gustong gumraduate. Pero lahat ba gumagraduate? Biruin mo, gustong gumraduate, di naman nag-enroll. No, open po ang enrollment. Di, nakakatuwa lang po kasi sa academy, sa Galilee Academy, kasi grabe, may mga umalis po for a year, kaya lang binalik din po nila. Bakit sabi nila? Sabi, kasi parang mas maganda daw doon, focus academics, something like that. So, okay, inalis. Okay, kaya lang binalik. Bakit? Nagbago po yung anak namin. Nagbago yung karakter. Dati hindi sumasagot, ngayon sumasagot na. Kung ano-ano na ginagawa, narunong na magmura. Kaya lang binalik. Kaya lang may karga na, di ba? Pero nababago pa rin. Pero totoo po, that really yung habits yung nagbabago. Kahit gusto mong magbago, you need to have the right habits. Amen? No, kahit mag-enroll ka, gagraduate ba? Hindi pa rin. Dapat gawin mo yung gawain ng isang estudyante. Yung maliliit na bagay, assignment, seat work, di ba? Exam, lecture, mga maliliit na bagay, practice na ikaw ay isang estudyante so that gagraduate ka. Hindi dahil sa umaasa ka na gagraduate ka na. Hindi dahil sa gusto mo maging sa leader na maging magaling na sa leader o dumami yung people mo, mangyayari na yon. Palaging merong kasamang tamang galaw. Mahirap kasi yung sabi, Kristiyano ka ba? Oo. Mahirap yun. Dapat kung ano yung sinasabi mo at yung desire mo, yun dapat ang galaw mo. Dito po ba kayo mga kapatid? Estudyante, gusto mo ba makatapos ng pag-aaral? O hindi lang makatapos, gusto mo talaga mag-excel ka? Ang tanong, ano yung ginagawa mo? Right? No, parang ganito, bigyan ko kayo, no, example. Example lang, check nyo sarili nyo ha, kung paano ko talagang, Pastor, totoo ba yan na talagang yung habits nagbabago? Tignan nyo, ano ang ginawa mo nung nakaraang Miyerkules? Pagising sa umaga, naalala nyo? Gising sa umaga, iba sa inyo, pagising sa umaga, syempre, dumilat muna, di ba? Bumangon sa kama. Yung iba sa inyo, lumuhod para manalangin. Iba sa inyo, nagtaas ng kamay, thank you Lord, buhay ako. No? Tapos lumuhod, kumuha ng cellphone, hindi para mag-Facebook, kundi para mag-face the book, magbasa ng Bible. Pag anak ng Diyos, gano'n, di ba? Maybe some of you, or maybe for some, tumakbo na ng CR. Kasi ano gagawin? Maliligo. Sana all. Di ba? Sana all naligo. Lalo ngayon, umuulan na. Iba, giniginaw na. Di ba? Okay. Tapos after, mag-toothbrush. Meron pa bang inutusan mag-toothbrush dito? Siguro kung mga 3 years old, di ba? Utusan pa mag-toothbrush. May nagre-reklamo pa ba rito? Ba't pa pinag-toothbrush nyo ko? Meron ba ganon? Ba't pa pinapaligo nyo pa ako? Nako, alam mo na. Bakit? Kasi you need to develop that habits. Totoo lang, hindi na kayo inutusan. Nagde-decision pa ba kayo magtutoothbrush ba ako? Magtutoothbrush. Wala nang ganon, di ba? Nagugulat ka na lang, nakadamit ka na, naka-uniform ka na, o punta ka na sa trabaho, nagbiyahe ka na, o nag-drive ka na sa sasakyan mo, knowingly, andun ka na sa trabaho mo, pero totoo lang, hindi ka na nag-isip. Bakit?
Hindi ka na nag-isip para mag-decide pa. Bakit lahat ng ginawa mo ay ginagawa mo na simula nung Lunes pa, dati pa. Amen? At ikaw ay ikaw ngayon, base dun sa lahat ng mga habits na ginawa mo. Okay, listening? Kaya ano talaga ang mahalaga? Umasa ka lang na mabago o gawin mo yung pagbabago? Still there? Ha? Kaya po napakahalaga, maintindihan natin, ang pagbabago ng buhay, hindi yung umaasa lang tayong magbago yung buhay. Let's start to have the right habits, or should we say, godly habits. Point number 1. Most of what you normally do isn't the result of hope, but the result of habits. Mostly kasi na ginagawa natin, hindi na tayo nagde-decide minsan eh. Automatic na kasi, yan yung nakagawian natin. No, according dun sa study sa Duke University, 40% of the actions we do, you do, daily are not the result of decisions, but the result of habits. Lahat ng ginagawa natin, nagiging, yan yung mga routine na natin. The way din, mag-decide tayo kung anong sitwasyon. Kaya pagka minsan may mga dumarating na hindi tayo sanay, nahirapan tayo mag-decide. Bakit? Bagong habit to. Nag-struggle tayo dyan. Di ba? Bakit? Kasi bagong dating eh. Kasi hindi natin nakasanayan. Pero hindi siya dahil hindi natin nakasanayan, hindi na siya maganda. Tulad ng magpe-pray ka kung hindi ka nagpe-pray. Nagpe-pray ka araw-araw. Magbabasa ka ng Bible araw-araw. Hindi po madali yan. Yung a-attend ka ng church linggo-linggo. A-attend ka rin ng cell group mo linggo-linggo. Hindi mo nakasanayan yan. Medyo mahirap yan. Pero hindi dahil sa mahirap ay mali. Tama? No, kasi parang nung bata ka lang, di ba totoo lang, pag bata ka, di ba pag pinag-toothbrush ka, habit mo na kasi, ang totoong habit mo, hindi nagtutoothbrush. Tama ba? Ang habit mo, mag-candy, di ba? O, tignan mo yung katabi mo, ano ba habit niya? Mag-toothbrush, mag-candy. Kitang-kita yan sa kanyang ngiti. Amen? Okay. Okay. Pero tignan nyo, habit yon. Yan yung naging resulta, di ba? Okay. No. Okay, yung katabi mo, kung hindi mahilig maligo yan, alam mo na. Hindi mo na kailangang tanungin na aamoy mo. Amen? No. Right? Pero tignan nyo, bakit? Nung bata ka, mag-excuse ka pa. Ay, ayoko malamig yung tubig, di ba? Ay, ayoko maanghang yung toothpaste. Ay, ayoko matigas yung toothbrush. Gusto ko yung toothbrush, yung yung Lilo and Stitch. Di ba? Ngayon, no? Kasi mga bago ngayon, no? Talagang kailangan, kung ang daming excuses. Eh ngayon, nag-excuse pa ba kayo? Ngayon, basta may toothbrush, may toothpaste, ayos na yan. Di ba? Basta nakapag-toothbrush ako. Bakit? Kasi po nakita mo yung halaga ng pag-toothbrush. Bakit? Naging habit mo na. Hindi ka na inuutusan ngayon. Pag inuutusan ka pa maligo ngayon at mag-toothbrush at ikaw'y higit pa sa 10 years old, nakakakaba na yan. Delikado na yan. No, bisyo na yan. Okay. Pero tingnan nyo, kasi po yung buhay po natin, resulta yan hindi ng pag-asa, kundi bunga ito ng habits na ginagawa po natin. Kaya babantayan natin ano yung ginagawa natin. Okay. Kaya kung gusto mong mabago yung buhay mo, baguhin mo yung habits mo. Okay? Listening? So, ibig sabihin, gawin natin godly habits. Kung gusto nating mapalapit tayo sa Diyos, edi baguhin natin. Kung alam natin na si Lord ang gumawa sa akin, yung transformation ko pala, hindi pala siya behavioral transformation o change, kundi spiritual transformation. Si Lord pala gumawa sa akin. Siya lang pala kayang mag-ayos sa akin. So let's start there. Si Lord pala ang source ko. So ano kailangan mong gawin? Pagising mo sa umaga, ano kailangan mong gawin? Isipin mo na, magpapasalamat ako sa Diyos, mananalangin ako. Kung hindi ka pa sanay ng mahabang prayer, 2 minutes hanggang 5 minutes, hanggang dumaba yung prayer mo. Yun lang muna. Tapos, no, sa susunod, tsaka mo dagdagan. Magbabasa ako at least 5 minutes muna. Hindi mo na isang chapter. O kung kaya mo nang tapusin yung 1 chapter ng 5 minutes, great. Pero 5 minutes lang of my time, yun lang muna. Okay? Kasi hindi madali, di ba? Parang bagong habit yan. Hindi ka sanay dyan. Pero hindi dahil sa mahirap, mali.
Bagkus minsan yung mahirap, yun pa nga yung tama. Are you listening? Okay. Tuloy natin, no? Okay. Tingnan niyo po kasi, merong isang tao sa Bible, meron siyang maliit na habit na nagdala ng napakalaking impact sa kanyang buhay. Kilala niyo to? No? Napakaliit lang na habit. Ito, minsan di natin napapansin to. Okay? Kaya po, majority ng churches, hindi ginagawa kung anong ginagawa niya. Pag worship, marami tayo, pero pagdating nung ganito, konti lang ang tao. And it's sad reality. No, pag-usapin tong pinag-usapan, Pastor, ano ba yung pinag-usapan? Sige, bigay na natin. Tingnan niyo po, sino tong taong to? Si Daniel. Kilala si Daniel saan? Daniel and the Lions Den. Doon siya kilala, sa Lions Den. Pero hindi natin alam, kaya yung lions din, kaya yung mga leon, pinigilan yung bibig dahil yung kanyang relationship sa Diyos ay tama. Hindi natin nakita doon, alin, yung kanyang spiritual life. Okay, tingnan nyo. Basahin natin, no? Sabi, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel. Bakit? Sobra grabe, napakatapat. Ano lang nakita nila? Unless it has something to do with the law of his God. Ibig sabihin, ang nakita lang nila, yung kanyang habit, yung godly habits niya. Kapatid, totoo lang, yan ang nakikita ng mundo ngayon. Yung mga tropa mo, pa-church pa to, dati kasama namin to sa pag Sunday, inuman kami, tambay kami, basketball kami. Ngayon, pa-church na to, whole day, di ko na nakikita. Bihira na. Ano ba? Tigilan mo na yan. Magano, no? Yun ang yung magulang mo, ganun din. Pa-church ka pa, mag-aral ka. Pa-devotion ka pa. Ha? Mag-aral ka. Ganun na magtrabaho ka, maghanap kang trabaho. Makakain mo ba yan? Pa-church mo. Di ba? Ganun pa, no? Hindi nila nakikita yon at ginagamit talaga ng kaawa yon. Oh, yun. Kasi si Daniel, pinili siya, no? Kung bibigyan natin ng background tong binasa natin, in 587 BC, that was the time si King Nebuchadnezzar, kinonquer niya yung Jerusalem, tapos sinunog yung templo, dinala niya yung mga matatalino at gwapo sa Babylon. Hindi ako pwede ron kasi gwapo lang, matatalino raw, sabi. Hindi, matalino naman si Pastor kasi nagtiwala ako kay Jesus Christ. Amen? Okay po. Yan. Hindi ako nagjo-joke, ba't tumatawa kayo? Okay. No, sabi niyan, so pinili mga gwapo, mga matatalino na dinala sa Babylon. And because gustong gawin silang alipin at i-inculturize sila kung ano yung culture ng Babylon. Okay. So alam na natin yung story nito, dinaan na natin ito ng mga nakaraan. So kasama si Daniel sa mga pinili. So si Daniel, at saka yung mga kaibigan niya, so isa siya sa mga na-promote, na satrap. And fast forward, under na ni King Darius ngayon, si Daniel, he rose in power, naging part siya dun sa, parang, alam niyo yun, yung mga key people ng hari, para mamahala sa buong kaharian, pero nainggit yung iba. So gumawa sila ng plano, i-trap natin si Daniel. Grabe, no? At ano nangyari? Nagbigay sila ng batas, sabi nila sa hari, Malhari, ang ganda ng idea namin. Maggawa kayo ng batas na walang ibang sasamba, mananalangin sa kanino mang Diyos, liban sa inyo lang. Sabi ng hari, ganda niyan. Siyempre, hari, di ba? Siyempre, yun ang gusto niya, yung honor, respect sa kanya lang. Hari siya. Sabi niya, ganda niyan. Sige, ganda niyan. I-push. Nakalimutan niya, yung kanyang favorite na pinakatapat na lingkod niya, si Daniel, meron palang habits na tama. Ano yun? Tingnan niyo po. Sabi ng verse 10, nalaman ni Daniel ngayon, yung batas. Ano pa rin ginawa ni Daniel? Pwedeng tumigil na ba siya mag-pray? Pwede? Pwede naman. 30 days lang naman 30 days lang naman ako di magpipray. Hindi naman malalaman, si Lord lang. Alam na, pwede namang tahimik lang ako, tapos hindi ko nang bubuka yung bibig ko, pero nagpipray ako. Pwede naman. Di ba? O pwede namang yung gagawin niya, secret lang, wala nakakaalam. Hindi na doon sa dati niyang prayer, doon na sa kwarto niya na lang sa loob. Di ba? Yung wala nakakakita, pwedeng secret lang naman. Or pwedeng hindi na lang muna. 30 days lang naman, di ako mag-worship. 4 na Sunday lang naman yun. Maintindihan naman ako ni Lord. Hello?
Para may kilala kayong ganun. Si Daniel, tingnan nyo po, paano yung ginawa ni Daniel? Sabi niya, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room with the windows open, hindi secret, toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Ito, take note guys, just as he had done before. Grabe, hahagis to sa lions din. Yung sumamba sa ibang Diyos, liban sa hari. For 30 days, walang magpe-pray, walang magwo-worship, kundi ihagis sa lions din. But si Daniel, pwede namang magbago na, di ba? Pahinga. 1 month lang naman, Lord. Naintindihan niyo naman, 1 month lang. Pwedeng secret lang din yung prayer niya. Pero alam niyo po, anong ginawa niya? Ginawa niya kung ano pa rin yung ginagawa niya dati. Kasi merong nagbabago. No? Merong nagbabago. Pero I believe wala rito sa GUCCL yan. Kasi yun ang goal ng kaaway. Tumigil ka sumamba, tumigil ka manalangin, tigilan mo yung mga godly habits mo. Pansinin nyo, pag nagpe-Facebook ka, parang ang sarap, parang ilang oras na. Subukan mo, magbasa ka Bible. Ang daming distraction. Tama? Subukan mo mag-pray. Kanina parang payapa isip mo. Ngayon, nagpe-pray ka, salimbayan yung mga idea, mga bagay na pwedeng manggulo sa iyo in prayer. Why? Kasi meron talagang spiritual warfare. And we need to acknowledge na merong kaaway at hindi yung katabi mo yon. Pero minsan, baka ginagamit yan. Hindi, walang ganun. Pero alam nyo, ito si Daniel, yung mga kasamahan niya, kapwa niya politiko, mga nakatpwesto, part ng government, sila ang ginamit. Okay? Gets nyo? Pero ang tanong, nagbago ba si Daniel? Ang nakikita natin, yung Daniel and the lions then, iningatan siya ng Lord, hindi siya kinain ng mga leon. Yun ang nakita natin. Pero yun ay resulta lang nung secret place niya. Yun ay resulta lang nung intimacy niya with God. Dahil dun sa one small godly habit niya to pray 3 times a day. Kaya lang, sad reality, majority of the churches, pag worship, ang dami ng tao. Pero pag prayer meeting, pag tinuruan mo mag-pray, mag-devotion, nagme-make ng excuses. Pag sinabi mo mag-attend ka ng life class, mag-training ka para sa Lord, naku po, hindi nakikita yung halaga ng godly habits. Yung attend ka lang ng cell group. Kasi spiritual community natin yun. Tulad ni Jesus, may large gathering, may small gathering. Tama? At patuloy silang nag-i-invite ng mga tao para baguhin ng Panginoon yung buhay nila. Kaya lang, sad reality to ha. Majority of the churches, and I pray hindi tayo isa doon. Pagdating ng worship, ang dami, pero pag prayer meeting, naku po, tinatamad ang daming excuse. By the way, ngayon po, nasa week 3 na tayo ng prayer for 3. No? At nagpa-plan 40 tayo ngayon. The leaders are praying. The leaders are not just praying, but they are fasting. They are keeping their lives pure and holy so that God can work through their lives. No? So kaya, ang dami po ngayon. Kaya kung nandito po, may mga first-timer po ba tayo? May mga VIP sticker ba dyan? Meron po ba? Medyo ba? Meron ba? Yung, wow, grabe, welcome, welcome. Palakpakan natin ng Lord sa buhay nila. Welcome, welcome. First timer, grabe. Second timer, may second timer ba? Yun, grabe, welcome, welcome, welcome. Third timer, may third timer ba? Third timer? Third? Yun, meron, palakpakan natin ng Lord. Fourth time. Pang-apat? Fifth time.
All-timer, all-timer. All-timer na dito. Ayan, palakpakan natin ng Lord. Dahil na, andyan po yung lahat. Pero tingnan nyo, kapatid, just want you to see this. Ano yung, ang kilala, Daniel and the Lion's Den, but alam natin, sino si Daniel? He is a person who prays 3 times a day. Yung matinding miracle na nangyari na yon, yung leon, hindi siya kinain, it's just a manifestation nung kanyang secret place. Kaya kapatid, kung may mga maliliit na bagay ka, godly habits kang ginagawa, kung alam mo lang mag-pray, never underestimate how God can start something big through one small habit. Huwag mong underestimate yon na, ay, nag-pray lang ako, ay, nag-cell group lang ako, ay, uma-attend lang ako. Sino rito dahil uma-attend ka? May mga 4-timer na tayo rito. Bro, may nangyayari na sa buhay mo, may pagbabago. Meron, may blessing. Sa mga first-timer nga, I believe, may ginagawa na si Lord. Yung iba nga, Pastor, grabe sa church. Para kami nag-encounter, sabi nung iba, no worship pa lang. O iba, cell group pa lang. O, but kasi po, yung presence ng Panginoon, nagbabago talaga yan. Amen? No? Okay. Kaya kung titignan nyo, si Daniel po, yung prayer life niya, no, yung kanyang intimacy with God, ito yung nagbigay ng tapang sa kanya. Para siya'y sumunod, kahit na alanganin, kahit na ang daming taong galit sa kanya, para tumayo siya at magkaroon ng tibay at tatag yung kanyang pananampalataya. Kahit na yung iba, lahat suko na, si Daniel nandun pa rin. Bakit? Kasi meron siyang habits na tama. Amen. Sino rito gusto mo yung lahat sila tumba na ikaw nakatayo ka pa rin? Si Lord lang kayang gumawa niyan. Amen? Kaya kay Lord ka lang dapat kumapit. Kasi kung kay Lord ka lang kakapit, wala ka ng ibang, wala nang makakapagpabagsak sa'yo. Are you listening? Bakit si Lord ang kinakapitan mo? Kaya kung recap natin, kung maalala niyo nung week 1 natin, no, yung real and lasting change isn't behavior modification, it's spiritual transformation. So, ibig sabihin, hindi natin focus na Lord, andyan ka, pero ako gagawa. Hindi ganon? At Lord, ikaw lang, mag-pray lang ako. Hindi rin ganon. Meron kang Lord, andyan ka, Lord, work through me. Ibig sabihin, you work in partnership with God. No, we work in partnership with God. And number 2, you do what you do because of what you think of you. So, ano sabihin? Yung ginagawa mo, nakabase kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Kaya napakaganda, itatatag mo talaga, kilala mo kung sino ka. Kilala mo talaga kung ano yung dapat mong igalaw. Kasi parang ganito, kung alam mo anak ka ng Lord, pag Sunday, no excuse. Wala ka na. You'll fix your schedule. Kasi alam mo, anak ka ng Diyos. Tama? Kung sa leader ka, alam mo na priority mo pagdating nung araw ng cell group nyo. Mimit mo talaga yon. You'll see that na parang Sunday sa'yo yung cell group mo. Na hindi mo imimiss yung cell group mo. Why? Kasi kilala mo kasi kung sino ka. At dahil doon, iingatan mo yung sarili mo, iingatan mo yung buhay mo, hindi ka pupunta kung saan-saan, hindi ka hawak ng kung ano-ano, hindi ka manunood ng mga bagay na hindi para sa'yo. Are you listening? Bakit? Kasi kilala mo kung sino ka. At dahil doon, based on who you want to become. Di ba yun yung tanong? Ano ba gusto mo maging 5 years, 10 years from now? Yung mga nakakagising na tanong. Okay, gusto ko po maging isang magaling na leader. Okay, gusto ko po makatapos ng pag-aaral. Gusto ko na pong makabayad sa lahat ng pagkakautang. Ito yung tanong. Yung ginagawa mo ba ngayon, dadalin ka doon sa gusto mo? Are you listening? No, dadalin ka ba kung saan mo gustong makapunta? O yung kung ano yung gusto mo maging? Di ba, gusto mo makatapos? Diyan ka ba sa ML? Makakatapos ka ng pag-aaral? Yun yung tanong dun di ba? O gusto mong yumaman? Diyan ba sa Shopee at Lazada, yayaman ka? Hello? Di ba? Di ba? Ang ginagawa mo, hindi naman kurot, dakot.
Yung iba, utang pa. Di ba? Paano mangyari dyan? Right? So, kapatid, ano yung kailangan mong simulang habit? Ito yung tanong. Based on who you want to become, what is that one habit you need to start? Ano sa tingin mo yung habit na kailangan mong simulan? Kapatid, huwag tayong maging super Christian, ha? Yung parang, uy, eto na agad ako, super Christian, parang gusto ko gano'n na. Hindi agad yun. Kasi parang bata nga, di ba? Yung pagbago sa'yo, yung pagtututbrush, hindi madali yan. Tama? Yung pagligo, naku po, pahirapan yan nung malilit yung, tama? May mga magulang dito. O kayo, di ba? Alala nyo nung bata kayo? Pahirapan paliguin ka. Lamig, di ba? Mga ganun pa. Daming mga Tapos kukudkurin pa yung mo, labasan nyo lahat yung libag mo, tanggal, di ba? Namumuti yung balat mo. Bakit? Kasi dumi-dumi mo nung bata ka, hindi mo nakita yung halaga nun, ang dumi-dumi, ang dungis-dungis mo, di ba? Yung mga bakat nung kamay mo, laro ninyo, di ba? Naalala mo yun? Di ba? Kasi po ganun, talagang malaro po ako nung bata. Ngayon kasi ang alam na lang laro, ganun no? Okay? Pero alam nyo, ganun, di natin nakita yung dumi. No, pero bakit? Kasi nga hindi natin na-establish yung habit na yun. Pero ito yung tanong, sa gusto mo maging, anong habit yung dapat mong simulan? Do you want to become a better person? Ano yung kailangan mong simulan? Of course, it's a spiritual thing. Ang pinakamaganda, magsimula tayo small muna. Ano yun? Paano mag-start small? Kasi, totoo lang, pag naging tapat naman tayo sa maliit, everything big nagsimula sa maliit. Tama ba? Lahat ng malaki nagsimula sa maliit? Okay. So, ano to? Parang example, pagising mo sa umaga, wag mo nang i-off yung alarm clock mo. Bumangon ka na. Yun yung isang habit yun. Okay, tapos ang gagawin mo, magte-thank you ka na. Dati bad trip ka sa araw mo, babaliktarin mo na ngayon. Lord, thank you, buhay ako ngayon, Panginoon. Ang dami po, hindi na gumising. Thank you, Lord. Tapos luluhod ka na. Ano gagawin mo? At least, kung hindi ka pa sanay mahabang prayer, ipagpasalamat mo lang sa Panginoon, buhay ka ngayon. Tama? So, bigyan ko lang kayo ng guide pag magpe-pray kayo para madali. ACTS. Adoration. Purihin mo muna si Lord. Gusto mo umawit ka. Siguro minsan, awit lang. 5 minutes na minsan yun di ba? Yung awit na lalo, solemn. Tapos, hingi ka ng tawad. C, confession or contrition. ACTS. T, thanksgiving. Magpasalamat ka sa Lord. Ano man yung pagpapasalamat mo, kahit anong pangit ng araw, ginising ka niya, o kahit anong pangit ng araw, ngayon matutulog ka na, nasa bahay ka na, thank the Lord, kahit ano nangyari, just thank the Lord. Tapos yung S, supplication, hingi ka ng supply ng Lord. At mayroong guide, sinong lalapit mo? Mahal sa buhay, malapit sa puso, nagtuturo, matataas, pinakamataas na daliri. So, mga matataas, government, leaders, boss. Ito yung pinakamahinang daliri, mga tao may sakit, problema, suliranin, mga may pinagdadaanan, may challenges sa finances, dito yon. Tas huli, sarili. Minsan, ito yung nakakalimutan ko at minsan madalas. Okay ba yun? Kasi ito na pag-pray ko na. Okay ba yun? Okay. So, pwede ka magsimula na gano'n. Pag-pray ka, just a few minutes, just be reminded. Actually, pag pinag-pray mo lang yung pamilya mo, kulang yung 5 minutes. Tama ba? No? Lalo kung may mga challenges tayo sa family. No? Okay. Nakatulong ba yun? Nakatulong? Okay. So, gano'n. Tapos, instead na mag-Facebook ka, face the book muna. Tama, mag-Bible ka muna. At least 5 minutes. Tapos, gusto mo ma-restore yung relationship niyo mag-asawa, suggestion ko, ilapit mo sa Lord. Si Lord ang nagtatag ng pagsasama niyo mag-asawa, di ba? Doon nagsimula sa kasal. So, sino magsusustain ng relationship? Diyos din. Kaya ang simula, magkaroon kayo ng time to pray. Kahit siguro, hawak lang kayo, just thank the Lord, buhay kayo, thank the Lord, kahit anong sitwasyon, andito pa rin kayo magkasama kayo, samahan kayo ng Panginoon. Tapos, by the end of the day, ganun din. Kahit ano man yung nangyari, nag-away man kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, by the end of the day, hawak kamay, thank the Lord pa rin. Ilapit nyo pa rin ang sarili natin sa Panginoon. And maybe for some of us, ako po pagising sa umaga,
Sino rito nagsasabi ka pa ng I love you sa asawa mo? O kaya I love you sa nanay at tatay mo? Nagkikiss pa ba kayo? Good morning, ma. Good morning pa. Kayo ba nagmamano pa? Yung mga ganong bagay, simple things lang yon. Yung mga anak ko, may 3 bagay sila pagdating namin. Bless, hug, at kiss. Pagdating namin, pag nakita nila kami, standard yon. Bless, hug, at kiss. Kaya kahit malalaki na sila, panganay ko, 19 years old na, nagkikiss pa rin yun. Ako po hanggang ngayon, nagkikiss pa rin sa tatay ko. Diyan ba kayo? Ay kagabi, binati ko. With the gift. Happy Father's Day, Dad. Nagkiss ako sa tatay ko, niyakap ko yung tatay ko. Andiyan ba kayo? Okay. Because that's a habit. Hindi ka mahiya. Bakit? Sanay ka na kasi gano'n. Nakakahiya kasi minsan pag hindi mo ginagawa. Di ba? Okay. Pero ganun pa man, gawin mo pa rin. Lalo kung pinagpipray mo yung magulang mo na mawin mo sila sa Panginoon, you need to establish a new habit. Okay po? Okay ba? Goody goods? May natutunan? Okay. At yung mga kids ko, pagdating doon sa yung maliliit sila lahat, morning nak, love you. Sarap sleep mo. Lakas smile lang ako pala, kahit yung minsan yung, tapos may mga puti-puti pa yan dito, di ba? Sarap sleep mo? Yes. Halika dito. Lahat yan sila, no? Hanggang si Kay ngayon, kahit si Kay ngayon, 10 years old na, punta doon sa kabila sa amin. Morning, be. Minsan parang, ganun, di ba? Parang, sarap sleep mo? Yes. Ay, ka dito. Ganyan. Kukuringgiin ko na yan. Kikilitiin ko na yan. Kukulitan na kami. So, lahat sila po dumaan po sa ganon. Why? Because I love them. I always tell my kids, I love you na. When was the last time that you told your parents na mahal mo sila? Just literally telling them. Diyan ba kayo? Okay. So, yun. So, I love you tayo and let's do it daily, regularly. Si Pastor, meron akong habit din. Pagising sa umaga, 3 to 4 glasses of water. Yung tap water lang, hindi malamig. Yung galing lang sa just drink. Okay? That's just my habit. Kasi ang ganda siya sa katawan. Yun lang. Kung ikaw ay may problem sa constipation, maganda siya. Makakatulong. But, meron siyang health value. At hindi ako mahilig sa soft drinks. Yung mahilig sa soft drinks, anong madalas? UTI. Right? Kasi sweets yun eh. So kaya lang, tignan nyo, bakit? Kasi it's the thing that we do every day consistently na nagbi-bring ng great result. Kaya, mag-read ka muna. 1 verse or 5 minutes in the Word, it will be very helpful sa'yo. No, kaya, sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Sabi sa tabi mo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Walang batong matigas sa tuloy-tuloy na tikatik ng ulan. Narinig niyo yung word na yan? Nakita niyo yung pinapataka yung alulod? Yung kahit anong tigas ng bato? Kahit tiles pa yan? Dahil tuloy-tuloy yung patak, makita niyo, mamaya butas na. Tubig yon, pero bakit nabutas? Dahil tuloy-tuloy. Our lives will have impact kung tuloy-tuloy. Amen? Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Tignan nyo, kaya merong payo doon sa Hebrews chapter 10, verse 25. Anong sabi? Let us not neglect meeting together. As some have made a habit, but let us encourage one another. And all the more as you see the day approaching. So, ibig sabihin po, huwag natin pala maging habit na in-neglect yung mga pagtitipon. Hindi pala yung tamang habit ng isang anak ng Diyos. Sabi sa katabi mo, huwag kang absent, ha? Sabi sa katabi mo, see you next week. Kasi, kapatid, yung iba, ba't hindi naman binago ni Lord? Nag-church naman ako. Ilan? 2. Mga 2 church. Sabi niya, lilinis daw yung katawan ko. Naligo ka ba? Oo, mga 2 buhos. Hindi ganon. Kailangan po magsabon, kailangan mo magkudkod. Tama po ba? May mga bagay tayong gagawin so that maging maitatag po sa atin. Sabi sa tabi mo, bisyo dapat. Tamang bisyo. Amen.
No, sabi, but let us encourage one another. It's a culture of encouragement dapat. Kaya sabi sa kami, tuloy-tuloy lang. Sabi, pag may mga umaayaw, balik. Si pastor po, yun lang, pag kami mga yun, umiiyak sila, yung antagal-tagal na wala, tas niyakap ko lang. Ilang buwan, minsan nga taon, niyakap ko lang. Tas, sabi ko lang, I miss you. Balik lang. Umiiyak sila. No? Kasi akala nila, pag nakita nila ako, parang papagalitan ko sila, bad trip si pastor sa'yo, tagal mo di umaten. Pero hindi nila alam, miss na miss sila ni Lord, at miss na miss ko rin sila. Are you listening, mga kapatid? Diyan po ba kayo? Okay. Kaya sabi sa katabi mo, attend church regularly, ha? Oo. Hindi natin to obligasyon, but it is a godly habit na magbabago ng buhay. Okay. Paano tayo makakreate ng bagong habit? Paano, pastor? Unang-una, make it obvious. Diniscuss ko na to dati, pero ulitin ko lang po ngayon. Make it obvious. Anong make it obvious? Kung gusto mo talaga magsimula magbasa ng Bible araw-araw, pagising sa umaga, ilagay mo yung Bible sa tabi mo, wag yung cellphone mo. Okay? O, siguro kung yun yung alarm clock mo, pero ilagay mo yung Bible nandun. So, reminder na kailangan mo magbasa ng Bible araw-araw. Okay po ba? No? So, after mo, make it obvious. So, ibig sabihin, meron dapat yung tamang habit loop kasi may tinuro po, no, si James Clear, dun sa book niya na, forget the title of the book, pero ang ganda po nung, yung tuloy-tuloy na habits po natin, nagbabago po ng buhay. And, kailangan po, merong tama, yung cue kasi, may cue yung simula, ito yung trigger natin. So, yung cue mo dapat tama. Bakit? Kasi yung cue mo, magdadrive ng craving mo yan. Kasi kung nakita mo, Bible, ang magti-trigger sa'yo, yung craving mo na mabago buhay mo. Tama? So yun yung mangyayari ngayon. Magkakaroon ka ng craving, at tamang craving yon. Okay, at sumunod, dahil nag-crave ka na, ang sarap pala ng, no? Tapos, binasa mo, at ang sarap pala magbasa ng Bible, nakakabago ng pananaw, nakakaayos ng puso, nagiging tama tuloy yung reward mo. Kasi dati naman, mali yung habit mo, mali rin yung reward mo. Tama? So, isipin, napakalaga nung cue, tama yung cue mo, so that maging tama yung craving mo, so that maging tama yung response mo, at yung reward na nakukuha mo from your daily habits na tama, ay magiging tama at maayos din. Magbe-benefit ka. Instead na ito ay nagdadala ng kabigatan sa iyo, ito ay nagpapalago sa iyo. Tama? Parang ganito, kung gusto mo rin, if you need, parang meron kang vitamins na ininom mo araw-araw, no, or supplement, something like that, or gamot, lagyan mo ng trigger, palagi mo siyang kita. Isipin, wag mo siyang lalagay sa drawer, lagay mo dun sa kita mo, siguro dun sa lalagyan nyo ng tubig, na madalas kang pinupuntahan. Para pagpunta mo doon sa inuman ng tubig, o kaya siguro malapit sa pinto, para pagkita mo, andoon. Tapos pagising mo sa umaga, lagay mo na yung libro na gusto mong basahin na magpapalago sa iyo about leadership, lagay mo doon sa unan mo. Pagkatapos mo ligpitin yung unan, yung hinigaan mo. By the way, yung isang habit na dinidevelop ko, na pag alis ko ng kama namin, dapat maayos yung kama para pag uwi ng wife ko, kasi madalas siya yung nauna matulog, gusto ko ready na yung bed. Okay ba yun? Tanong ko, kamusta yung kama ang iniwan mo? Kamusta yung kumot mo? Na-imagine mo ba? O parang pugad, pastor? 8-8. Diba? Hindi kasi ganun yun eh. Ano yung habit that you develop through time? Diba? So yun. So, lagay mo na yung book mo para pagbalik mo, pag uwi mo, bago ka matulog, bago ka humiga, kailangan ko pala magbasa. At least 5 minutes, 5-10 minutes, nagbasa ka nung bagong book na yon about leadership or something na gusto mong maidagdag sa'yo to develop you, ilagay mo doon. Kasi if you want to change what you do, change your cues. I-change natin yung cue. Ano ba yung nagtitrigger sa'yo? I-change natin. Kung dati nagtitrigger sa'yo cellphone, lalo pag nag-cellphone ka, nag-Facebook ka, mamaya nasa Shopee ka na, di ba? Kasi may mga ads. Mamaya kung nasa ang link ka na. Bakit?
Kasi lumalabas eh. Yun naman kasi purpose nila talaga, iti-trigger ka nila. Cue kasi yun eh. Ngayon, baguhin mo yung cue mo, bitawan mo yung cellphone mo, find another cue. Okay po ba yun? Na makakat mo yung cue mo dun sa dati na mali, ngayon magkakaroon ka ng cue para maging tama yung reward mo. Goody goods? Are you listening? May natutunan? Okay, para mabago natin yung mali. Okay, kasi na-trigger ka lang. Hindi mo na naman gusto yun eh. Ayaw mo na nung habit na yun. Kaya lang, hindi ka na nanunood. Kaya lang, meron ka na namang tinignan. Nanood na, Pastor, ano lang naman to mga swimwear. Ayun na naman. Saan ka na naman papunta niyan? Di ba? Kasi cue yan eh. Pastor, swimwear lang naman, may balot pa. Di ba, mamaya magugulat ka naman para may nabubuhay dun sa loob mo. Di ba? Sabi nga ni Paul, merong sin na dun sa loob ng ating himay-may ng ating kalamnan, ng ating katawan. Right? So we need to be aware about that. So tignan natin yung cue natin, baguhin natin yon. Okay po ba mga kapatid? Okay. So gagawin mo doon, tatanggalin mo na yung mga cue. Papalitan mo ng tama. Okay? Pangalawa, make it easy. So, ano make it easy? So, you make, meron kang 2-minute rule nga actually, na a few minutes of your time, na gagawin mo na agad, you pray with your spouse, pwede, kasama mo, magte-thank you lang kay Lord, thank you for this day. Or maybe, pagising mo, mag-pray ka na, pero naka-planking ka. Sino rito minsan ginawa mo yun, nagpipray ka, nagplanking, pagising mo, nagplank ka. Nagulat din ako, minsan ginawa ko, nagpipray ako, I'm praising the Lord, just worshiping the Lord. Sabi ko, lampas 5 minutes na yung plank ko. Yung iba hindi makatagal ng 2 minutes eh. Sabi ko, lampas 5 minutes na ako, or more. Grabe, sarap. Di ba? Nagpa-plank na, and nagpipray ka na rin, nagwo-worship ka sa Lord. So, yung ganong bagay, start exercise, lalo po nung nagkasakit si Pastor, medyo hindi madali sa akin mag-exercise. Yung jumping jack na 100, hindi madali sa akin. Pero yung jumping jack, maganda kasi yun, cardio kasi yun. Mga ganong bagay, or something, magsulat ka sa araw na yun, just be mindful, just ask the Lord, ano ba yung dapat kong gawin ngayon, dapat kong ayusin ngayon. Have you done that? Mga 5 to 10 minutes lang. Nagawa niyo po yun sa buong araw? Na nagplano lang kayo ano yung gagawin niyo sa buong araw? Have you done that? Kung hindi, it's a new habit that you need to form. Kasi mga successful people talaga, billionaires, yung mga successful business owner, and even successful leaders, paggising sa umaga, they have time muna, these 5-10 minutes, to think about kung ano yung dapat nilang gawin. Just for 10 minutes. And we call that meditation. Siguro nag-pray tayo niyan. Or just listening to God. Nagjo-journal tayo. Di ba kaya nga, devotion natin, tawag natin, nagjo-journal tayo? Bakit? We write down ano yung sinasabi ng Lord sa atin. And it is very helpful. Pero hindi madali dahil bago. Pero make it easy. 2 minutes lang kaya mo, so be it. Balik natin. Sabi sa katabi mo, balik lang. Sabi sa katabi mo, pero tuloy-tuloy. Amen? Dahil kung ano yung ginagawa natin ng tuloy-tuloy, yun ang nagdadala ng pagbabago. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Okay. Ano po sabi? Physical training is good, but training for godliness is much better. Pati, di ba, minsan focus natin, magaling. Di ba, yung sa trabaho, binabayaran pa yung training. Guys, may life class tayo. Guys, may school of leaders tayo. Sabi ni Lord, ito yung mas bigyan natin ng halaga. Sabi ng word, di ako may sabi, scripture. Kung nagdi-desert tayo, nagte-training tayo, nagbabayad pa tayo para maging magaling tayo mga supervisor, mga manager, why won't we really give time dito po sa church? Libre nga lang to, manual lang babayaran mo. Tama po ba? No? Mga volunteer yung mga teacher natin. Right? Pero tingnan nyo, yung training for godliness is much better. Sabi sa katabi mo, much better. Promising benefits in this life and in the life to come. Kapatid, yung ginagawa mo ngayon, hanggang saan lang yan? 5 years? 10 years?
20 years? Yung napundar mo? Pero tanong ko sa iyo, kung naituro mo ang pananampalataya, malayo ang mararating. Hanggang langit yan. Are you listening, guys? Next, tinin niyo po to, Zechariah 4:10. Maring sabi, Pastor, ang liit lang. Kapatid, huwag mong ide-despise yung small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin. Si Lord, kahit maliit yan, kapatid, ituloy mo. Bakit? Kasi tuwang-tuwa si Lord. No, Pastor, ito lang alam ko ngayon, nagpipray lang ako. Wow, talaga? No, actually si Pastor, up to now, even with the leaders naman, of course, pag mga leaders, iba na rin. Pero nung bago sila, no, yung mga matatagal, medyo syempre, stricter. Pero nung bago sila, papacheck devotion. O ilang devotion mo? Dapat, di ba, 7/7? Ilang devotion? Na nagsisimula, 2/7? Uy, sabi ko, 2/7? Grabe ha. Kasi dati wala naman eh, di ba? 2/7? Grabe, nakakadalawa kang araw ka sa isang linggo? Grabe ha. Sa susunod ba, kaya mo to mga 5 na to? Ba, Pastor, magulat ka simula hanggang mamaya 5, mamaya kompleto na sila. Minsan magkukulang, pero mas maganda, dapat mas marami yung merong devotion. Tama po ba? Pero eventually kasi, yung mga maliliit, na-appreciate ni Lord yun. At alam mo, tuwang-tuwa si Lord. Then eventually, pag meron ka ng tamang nagagawa, ang gagawin mo na ganito. Magkaroon ka na ng attitude ng habit stacking. Anong habit stacking? Gising mo sa umaga, nag-thank you ka, Lord, thank you, taas ka, mahal, salamat, Panginoon. Then eventually, inayos mo yung bed mo. Nung maayos na yung bed mo, lumuhod ka na sa tabi ng kama. Di ba? Nakakatatlo ka na. Kasi una, nagpapasalamat ka lang. Dinagdag mo ngayon, yung bed ko, ayusin ko. Tapos ngayon, Lord, 1 minute, magpipray, 2 minutes, 5 minutes prayer. Sunod, after ko magpray, magbabasa na ako ng Bible. Habit stacking? Kaya ito yung tanong natin sarili natin. Parang I will do this, itong bagong habit ko, after I do this. Nyari, pagkagising ko, sa umaga, okay, pagdilat ko ng mata, tataas ko yung kamay ko, I'll thank the Lord. Thank you, Lord. Tama? At after ko gawin yung magpasalamat sa Diyos, I'll fix my bed. Yun. Yeah? But for some, hindi madali. But for some, Pastor, dali lang yun. Next ko, Pastor, mag-pray ako. Do that. Okay? So, ano yung sabihin? Parang nag-toothbrush ka, after ko mag-toothbrush, magbasa ako ng isang chapter o isang verse. Kung mahirap sa'yo, yung isang chapter. Or 5 minutes na magbasa. After ko mag-coffee, magpe-pray ako. Mga 5 minutes. O kaya after ko magtrabaho, tatawagan ko yung pamilya ko. Yung asawa ko. Kaya yung anak ko, kaya yung cell member ko. Let's develop that. One little habit can change everything. Okay. So, paano natin i-apply itong topic natin? Alamin mo kung sino ka. Alamin mo kung bakit mo ginagawa. Kasi yun yung dahilan, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Tama? Bakit ngayon? Papakinggan mo itong mensaheng to. Kasi alam mo, kailangan ko to, anak ako ng Diyos. Kaya gagawin kong tama to, di ba? Tapos, ano yung dapat kong gawin? Yan yung habit na dapat mong gawin. Bilang anak ng Diyos, ano yung mga habit na dapat kong matutunan? O gusto kong maging leader, ano yung mga bagay na dapat kong gawin? Kasi, Pastor, I can't afford not to read books. Bakit? Kasi hindi ako nagde-develop ng sarili ko. May mga bagay na dumarating sa buhay ko, minsan bago lang, pinag-aaralan ko. I connect to people, I connect to my mentors, nagtatanong ako sa kanila. Minsan kasi sa kanila, 5 minutes, 10 minutes lang, 30 minutes, ayos na. Sa akin, taon ko pa para matutunan ko. No? Pero salamat sa Panginoon kasi may mga mentors tayo. Pero ano yung habit na kailangan ma-develop sa'yo? Gusto mo ba maging godly parent? O maging magaling na leader? Maging mapagmahal na asawa? Maging disciplined na trabahador? Ano yung ginagawa mo? Ano yung kailangan mong simulan para mangyari yung plano ng Diyos sa'yo? Actually, a personal testimony, kanina sinare ko rin to, hindi pa ako pastor,
Ang alam ko lang umattend. Tapos ang masakit kasi pag nagpipreach sila mami, parang sabi ko, ako na naman pinapatamaan. Kasi, siyempre, mali pa buhay ko, bisyo pa ako. Sabi ko, ako na naman pinapatamaan. Oh. Kaya lang, those were the time na ang gulo talaga, those were the days, ang gulo ng buhay, hindi maayos yung relationship namin mag-asawa. Actually, kahit pareho kaming may trabaho, may pera naman, pero hindi kami maayos mag-asawa. Isa yung anak namin noon. Tatay ko, nanay ko, nagli-lead, nagpapastor. Pero parang maghihiwalay po kami nung nagsisimula kami ni Ann. At sabi ko, hindi madali. Tapos narinig ko sila, nagturo sila, gusto mo magulo ba at maingay yung buhay, maybe you need to have a quiet time. So, ano yung quiet time? So, diniscuss nila yung quiet time daw, hindi pa kasi devotion noon, no? Yan yung time na just have a moment na magpipray, magbabasa ng Bible, and just allow God to speak sa buhay mo. Quiet time. Okay. Nagsimula po ako noon, may nagregalo sa akin ng daily bread. Sabi ko, okay, simula ako doon sa lugar na yon. Dati may pinto dyan, no, katulad niya, may kwarto dyan, dalawa yung kwarto na yan, may pinto, doon sa may aircon area na yon. And I started to pray every day. Gigising ako ng maaga, hindi ko ginagawa yon. Akit ako dito, magpipray ako. Tapos, pipray lang ako, everyday lang. Tapos, noong una, medyo parang nahirapan ako. Siyempre, hindi ka sanay. Tapos, maingay pa rin. Pero sumunod, sabi ko, uy, tahimik na. Tapos, ang matindi, may kiss pa ako. Sabi ko, wow. Di ba? So, hindi naman ako nakikipag-ayos, pero ina-apply ko lang kung ano yung nababasa ko, ginagalaw ko lang kung ano yung dapat kong galawin base doon sa nabasa ko. And nakita ko, eventually, nagkakaroon ng changes yung relationship namin. At dumating yung time, siguro mga after a week, sabi ko, ba't ganun? Wala nang kiss. Pero tahimik pa rin. And I saw my wife, si Ann, nagbabasa na ng Bible. Kasi ang pag-aasawa pala o relationship ay kailangan si Lord yung nasa taas, parang triangle, yung dalawang kanto kayo, yung yung kanto sa taas si Lord. The more kayong malapit kay Lord, pareho, the more maliit yung puwang ng kaaway, guluhin yung pagsasama nyo. Pag yung isa lang din ang lumalapit, ang laki ng puwang, di ba? Mas malaki? Pero pag yung isa lang din, ganun din, malaki pa rin. Kaya dapat pareho. Sabi ko, okay, kaya pala. Kaya ngayon, nag-develop kami, simula nun hanggang ngayon, nagbabasa kami ng Biblia sa umaga, we do our devotion. Kahit walang mag-check sa amin, ginagawa namin manalangin at magbasa ng Biblia. Actually, to tell you, si Ann, ako kasi digital ako, si Ann, nung una, Bible talaga, physical Bible, si Ann ngayon, bumibili siya ng Bible, na-order siya online. Ngayon, ang binabasa niya dati, Tagalog, ngayon binabasa niya NLT. May NLT Bible siya. At doon siya sa may labas. Sa labas ng bahay, may table kami doon. Doon siya nagde-devotion. No? At yung cellphone niya, iniiwan niya nga doon sa loob so that hindi siya talaga ma-distract. Okay? So, doon siya nagagawa. NLT naman, for a year, babasahin niya yon, tatapusin niyo. Pag natapos niyo ng NLT, ibang version na naman. Okay ba yun? So, every year, iba yung nababasa mong version. No? Ganda, no? Kaya lang, it is a habit. Nung una, hindi ako niwala. Sabi ko, parang ang kapal-kapal naman. Pero natapos, ilang ulit na natapos yung Bible. Pero nagbabago ba ng buhay? Nung time na yon, wala pa akong hinawakan ministry, hindi pa ako part ng worship team, hindi pa ako drummer, hindi pa ako nagtuturo sa cell group. Pero isa lang ang alam ko, mag-pray at magbasa ng Bible. Yun lang. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Are you still there? And by developing a godly habit, si Lord mayroong ginagawa. At salamat kasi binless ni Lord kami mag-asawa,
may mga relationships din dito sa church na hindi maayos, natulungan namin sila. Bakit? Kasi kami muna ang inayos ni Lord by those habits. Are you still there? Kaya ngayon po, let's see it. Yung hindi mo ginagawa dati, gawin mo ngayon, baguhin natin. You won't change dahil lang gusto mo magbago. Magbabago ka dahil nag-develop ka ng mga holy or godly habits. Kaya kapatid, wag mong i-underestimate yung power ng godly habits. Mukhang maliit, pero merong gagawing malaking bagay yan sa buhay mo. Just like Daniel, I pray that if you continue to pray and seek God in worship, in prayer, and in His Word, naniniwala ko, merong malaking bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ng katabi mo. Amen? No? So, sabihin, tuloy-tuloy lang. Sabi sa tabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Shall we pray? Let's have a word of prayer. Tayo po'y magtungo ng ulo. Tayo magpikit ng ating mata and let's pray. Let's have a word of prayer. Yes. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, hindi ko alam kung paano nangusap sa yung word na to, but isa lang alam ko, God called you, God has a great plan for you, pero you need to start that right habit so that you will be able to live kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Kaya habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just come with me in prayer. Pray with me. If you're that person na, Lord, andito ako, I want to surrender my life to you. If you're that person, samahan mo ako sa prayer. Ulitin mo yung sasabihin ko. Panginoon, salamat po dahil nangusap kayo sa aking puso. Tulungan niyo po ako na magsimula nung maliit na katapatan, mga godly habits na magdadala sa akin upang ako ay maging kung ano yung plano nyo na maging ako. Tulungan nyo rin po ako na maging consistent. Hindi lang po maging emotion yung mag-drive sa akin. Hindi lang hype. Kundi Lord, consistency, tuloy-tuloy. Buuin niyo po sa akin, Panginoon, yung isang buhay na gusto niyo. Make us more like Jesus Christ. One habit at a time. Salamat po. In Jesus' name. In Jesus' name. And I'll po say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. And this part naman, I'd like to appreciate yung atin pong mga tatay. Okay? And andyan po ba yung mga tatay natin? May mga tatay po ba tayong kasama ngayon? Taas yung kamay ng mga tatay. Naku, grabe. Tingnan nyo, pagod na pagod, di na makapag-ingay. Di po, mga tatay talaga, mga man of few words ba yan? Okay. So, mga tatay, I want to appreciate you. Thank you for coming. Okay, thank you for continuing in the Lord. Tatay, papa, daddy, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, but gusto kong sabihin sa inyo na hindi lahat ng mga bayani nasa kasaysayan. Yung ibang bayani, minsan po nasa sopa, sa sala, natutulog dahil sa tindi ng pagod. Tama po ba? Kasi nakita ko po yan sa aking ama. Grabe po si Pastor Vincent. Grabe. Minsan po, madaling araw, makakasalubong ko yan dyan minsan, galing pa sa water station. Dad, okay lang ako. May mga habits po siya na kakaiba po talaga, no? And He's a great provider po sa amin, protector. At ngayon po, I want to honor yung mga unsung heroes natin, yung mga tatay natin. At I want to remind yung mga tatay, Tay, okay? Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Okay? Lahat ng sacrifices mo, vina-value ni Lord. Okay? At
kapatid, yung ginagawa mo ngayon, na paglapit sa Panginoon, pananalangin, having that godly habits, mag-iiwan ka ng magandang legacy, pamana sa inyong mga anak. Proverbs 14:26, ano sabi? Those who fear the Lord are secure. He will be a refuge for their children. Yung ginagawa po ninyong pagsamba sa Panginoon, inuunan niyo ang Panginoon, yung paghahanap niyo sa Panginoon, hindi lang po kayo magbe-benefit niyan, pati po yung inyong mga anak. Kaya tatay, unang-una, matandaan natin, dapat po ang mga tatay, ililid yung kanyang pamilya na magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Okay? Lead your children. Lead your family. Tatay, dyan po ba kayo? Okay. Psalm 128 verse 1 to 2, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Tatay, gusto mo ba ng blessing and prosperity? Let's walk in fear of the Lord. Let's teach our children. Kasi po ang ganda ng blessing, dahil naituro natin, naipasa natin to, tingnan niyo po yung blessing, verse 3 to 4. Mga nanay, andito ba kayo? Ang mangyayari sa nanay, your wife will be like a fruitful vine. Fruitful, ha? Hindi po mukhang pasas, mukhang ubas. Tingnan niyo yung misis. Tingnan niyo yung misis. Malalaman niyo kung yung tatay talagang nagtuturo, may pagkatakot sa Diyos. Yung misis niyan, mukhang ubas na. Dati mukhang pasas. Di ba? Tingnan niyo. Okay. No, pag mukhang pasas, alam niyo na. Hindi, si tatay mukhang merong ginagawang anomalya. Okay. Okay. So, hindi kasi sabi na scripture at sabi ron, yung children nila will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Kaya yung tatay na may pagkatakot sa Diyos, mga kabataang lalaki, may pagkatakot sa Diyos. Kung wala pa kayong pamilya, matuto rin tayo dito. Blessing galing sa Lord ang asawa. Okay? Kaya napakaganda po matutunan natin yan. Isa pa, ano gusto natin? Meron pong mga tatay, powerful po yung ginagawa natin. Hindi lang yung ipasa natin yung yaman, kundi ipasa natin yung wisdom. Ano yung wisdom? Wisdom ng pagsamba. That's worship. Yung fear of the Lord, that's worship. Yung po yung ipasa natin sa ating pumanak. And like to close, no? Yung prayer life po natin, yung tatay po nananalangin, nagtuturo po ng napakaraming mga bagay sa inyo po anak. Alam niyo po, nung bata pa po yung aking anak, panganay ko, minsan di ba pag tumahimik yung bata, nagugulat, saan na kaya yung bata? Di ba? Baka kung ano ginagawa, di ba pag tahimik? Baka mamaya kuryente na. Alam niyo po, tahimik yung anak namin, alam niyo po kung ano ginagawa? Habang kumakain kami, sa tabi ng bed noon, doon, maliit lang yung bahay namin noon. Ano yung ginagawa ng panganay ko, si JM, he was about 2 or 3 years old. Nakayuko po siya doon sa unan. At nagpipray po. Sabi ko, wow, sabi ko kay Ann. Hindi po namin siya tinuturoan mag-pray, pero nakikita niya po kasi sa amin. Mga tatay, leaders, lahat po tayo, magiging nanay at tatay din. Kung ano yung ginagawa po natin, will bring great impact. Tama? No, minsan yung mga tatay, hindi naman expressive, ang prayer lang yan, Lord, gabayan nyo kami. Salamat po, in Jesus' name. Pero very powerful po yung ginagawa ninyo na pagtuturo sa mga anak nyo na manalangin. Pangalawa, fathers fight for their family. Mga tatay, inilalaban po natin yung ating pamilya. We don't allow the enemy to ruin our family. Hindi natin nilalabanan ng ating pamilya. We fight for our family. Huwag niyong ilalaban yung barkada nyo. Laban sa asawa nyo, sa pamilya nyo. No, yan ang pinakamali nyong gagawin. Bakit? Ang ilalaban mo ay pamilya mo. Hindi rin yung trabaho, pera. Ang ilalaban mo, pamilya mo.
You will set the right standard. Nehemiah 4:14. Ang dami pong distraction, pinapatigil na sila i-rebuild yung wall ng Jerusalem. Pero alam niyo po, nilaban po nila yon. Sabi, don't be afraid of the enemy. Remember, the Lord who is great and glorious, and fight for your brothers. Sabi dun sa Nehemiah. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Mga tatay, ilaban natin yung tama. Okay po ba? Okay, at bakit? Kasi po, hindi lang po tayo provider. Makita natin, protector din po tayo. No, wag nating hayaan na yung kaaway maka-infiltrate sa loob ng tahanan po natin. Okay? Yung battle po kasi, nawiwi natin sa prayer, magdadala po ng kapayapaan po yan sa ating pamilya. Katulad po ni Daniel, yung ginagawa natin sa lihim, ihahayag po ng Panginoon. Are you listening? Kaya po napakaganda, magtagumpay muna tayo doon sa lihim. Lahat po ng mga no natin sa mga tukso, yan po ay yes sa tagumpay at future ng ating pamilya at mga anak. Kaya po yung no natin sa tukso, no natin sa mga maling bagay, no, pagpapala po yan sa kanila. Alam ko po yung tatay ko, ang daming ni-no. Bakit? Pinili niya po, nandun na lang po siya sa barko, magtrabaho para sa amin dahil mahal niya po kami. Okay ba yun? Kaya kahit pagod na po siya sa trabaho, go pa rin. Number 3, fathers build a lasting legacy. Tatay, mas matindi po talaga yung tatay na naglilingkod sa Diyos. Hindi ko po sinabi, no? Hindi ang nanay, but ang laking impact ng nanay, pero yung tatay po na naglilingkod sa Diyos, iba ang dating niyan. Kaya we pray for, yung mga tatay po. Kung nandito po, mga misis, wala pa yung mister mo, ilaban mo sa Panginoon, makasama mo mister mo. O, kasi malilito yung mga anak eh. Kasi iba si tatay ang boss eh, di ba? Siya ang ulo. Pag sinabi niya, walang mag-church, naku po, problema yan. No, si nanay, pwedeng di ba? Pero si tatay, iba po, di ba? Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Tatay, yung ginagawa mo, may impact sa anak mo yan. Mga kabataan, dito ba kayo? Hindi lang sa mga tatay ito, para sa ating lahat to. Ano yung ginagawa mo ngayon, may impact yan sa mga tao, sa paligid mo, sa apo mo, sa anak mo, sa apo mo sa tuhod. Kaya, kapatid, wag lang tayo magtrabaho para sa mansion, sa pera, sa posisyon, sa property, pero trabahuhin din natin, alin? Madala natin sila dun sa lasting legacy hanggang langit. Hanggang 20, 30 years lang yung nagagawa natin sa mundo. Hanggang saan lang yan? Baka iba na may-ari niya sa susunod. Pero pag naturuan mo sila na magtiwala sa Diyos, hahaba, lalago at lalampas sa buhay nila. Kaya gusto kong i-challenge yung mga tatay na nandito po ngayon. At yung bawat isa, yung bawat buhay na pinapamuhay po natin ngayon, sinusulat natin yung istorya kung ano yung sasabihin nila pag wala na tayo. Kaya ito yung tanong ko, ano yung gusto mong makilala ka nung anak mo, nung apo mo sa susunod? Ano yung gusto mong makilala ka? Siguro salita yan para sa lahat. Ano yung gusto mong makilala ka? What do you want to be known? A person na talaga nagmamahal sa Diyos, tapat, naglilingkod, you're humble, servant-hearted, talagang merong pagkatakot sa Diyos, or someone na nasusway ng mundo. Ano yung gusto mong makilala ka? Pwede ko po bang anyayahan yung mga tatay po natin? Pwede po ba? Andyan po ba yung mga tatay natin? Andyan ba? Pero, bago po pala tawagin, meron daw silang papanood. Sige po, upo muna po kayo. Ayan. Sorry.